Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong Bagyong Nika. Ang Bagyong Nika po ay patuloy pong nagdadala ng malawakang pagulan at malalakas na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Kanina pong 8:10 ng umaga, yan po ay naglandfall or tumama sa lupa. Diyan po sa may Dilasag, diyan po sa hilagang bahagi ng Aurora. By this time, ito po ay tumatawid na o nakatawid na dito sa mga kabundukan ng Cordillera. Ito po ay huling namata ng pag-asa dyan po sa general area ng Lagawe, sa may Ifugao, at mamayang hapon hanggang gabi yan po ay posibleng mag-re-emerge na dito sa may West Philippine Sea via Ilocos Sur region. Ang Bagyong Nika po ay may taglay na lakas ng hangin pa rin na umabot sa 130 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 215 km per hour. Ito po ay nananatiling nasa typhoon category. Patuloy din po itong kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. So narito po ang official forecast track ng pag-asa para dito sa Bagyong Nika. Kasalukuyan nga nitong tinatawid ito pong malaking bahagi ng Northern Luzon dyan po sa mga kabundukan ng Cordillera. Posibleng mamayang hapon or mamayang gabi yan po ay mag-re-emerge na dito sa may West Philippine Sea via Ilocos Sur. Patuloy po nitong babaybayin ito pong West Philippine Sea pakanluran, hilagang kanluran o west-northwestward na direksyon hanggang sa makalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility maaring bukas. So if makalabas na ng ating PAR at makalayo na ng tuluyan ang Bagyong Nika, makakaasa na po tayo ng mas maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng mainland Luzon. Pero sa kasalukuyan, bumabalot pa rin po itong kanyang malawak na sirkulasyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. At ito nga pong ating at least typhoon force winds. Ito pong kulay pula ay bumabaybay nga dito sa mga kabundukan ng Cordillera palabas ng Ilocos region. Kaya again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto na malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito po sa Bagyong Nika. So gaya nga lang nabanggit natin kanina, yung ating malalakas na bugso ng hangin at malalakas na mga pagulan na directly associated dito po sa Bagyong Nika ay nandun po sa general area na dadaanan ng kanyang gitna at dun sa mga areas na malapit po sa gitna nito, kasama na po yung itaas na bahagi nito. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, balot pa rin po ng malawak na kaulapan ng Bagyong Nika ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. Dahil po dyan, magpapatuloy pa rin po ang masungit na panahon, malalakas na mga pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama na po dyan ang area ng Cagayan, ito pong Babuyan at Calayan Group of Islands, maging dito sa Ilocos region, mga kabundukan ng Cordillera, ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa general area ng Aurora, Isabela, kasama na rin po dyan ang area ng Quirino. Magiging maulap naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ito pong ilang bahagi ng Calabarzon, maging dito sa general area ng Mimaropa at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan, ramdam din po natin yung breezy conditions. Para naman po sa mga pagulan, kasabay ng pagtawid ng Bagyong Nika dito po sa mga kabundukan ng Cordillera, ayon sa pag-asa, posible pa rin po yung mga intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan dito po sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ng Babuyan at Calayan Group of Islands, maging dito sa area ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito sa area ng Benguet, Nueva Vizcaya, kasama na rin po dyan ang area ng Isabela, Quirino at general area ng Aurora. Magpapatuloy naman yung ating mga posibleng heavy hanggang intense rains dito po sa kabuuang Ilocos region, kasama na po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging dito sa general area ng La Union. Posibleng katamtaman hanggang sa kung minsan malakas na pagulan naman ang ating aasahan dito po sa itaas na bahagi ng Central Luzon, yan po ang area ng Pangasinan, Nueva Ecija, kasama na po dyan ang area ng Tarlac. Unti-unti po itong mababawasan mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, kasabay ng unti-unting paglayo ng Bagyong Nika sa ating landmass or kalupaan. Pero habang lumalayo po ang Bagyong Nika, meron naman pong papalapit na panibagong bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Puntahan naman natin yan. Samantalang itinaas na din po sa Tropical Depression category o ganap na din pong naging bagyo para sa pag-asa. Ito pong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng pag-asa sa layong around 1,480 kilometers east ng Eastern Visayas, nasa labas pa nga ng ating PAR. Pero ito po ay mabilis na kumikilos sa bilis na 35 km per hour pa west-northwest papalapit nga sa ating boundary line. At posibleng bukas, bago pa man makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Nika, ito po ay makapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. If ever, yan po ay bibigyan ng local name na OFEL. Ayon sa pag-asa, ito po ay nasa Tropical Depression category pa lamang na may lakas na hangin na nasa around 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot na sa 70 km per hour. Pero habang babaybayin po nito, itong East Philippine Sea, meron tayong inaasahang paglakas pa nito.
So dahil nga nag-upgrade na into a tropical depression o ganap na ngang naging bagyo itong binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng PAR, naglabas na rin po ng official forecast track ang Pag-asa para dito. Pinapakita nga dito na papasok ito pong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga as a tropical storm. Inaasahan pa nga natin na patuloy po ang paglakas nito habang binabaybay itong East Philippine Sea. Base dito, meron po itong general direction na west-northwest patungo nga dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, medyo malawak pa yung ating area of probability o area of uncertainty. Nag-extend pa yung ating general area mula dito sa kabuuan ng Central Luzon, Northern Luzon at maging dito sa general area ng extreme Northern Luzon. So yan po yung mga areas na posibleng puntahan nito pong bagyong Ophel. Base din dito, maaari po yan lumapit o dumikit sa ating kalupaan sa darating na Wednesday hanggang Thursday. So magsisimula pong makaapekto yan dito sa eastern section ng Southern Luzon, dyan po sa general area ng Bicol Region dahil yan po yung mga areas na nakausili sa ating bansa at magpapatuloy po yung lumapit dito sa hilagang bahagi ng Luzon sa darating na Thursday naman. Again, ito po ay malayo pa at nasa labas pa nga ng ating PAR. Kaya babantayan po natin yan sa anumang posibleng development ito sa kanyang lakas at direksyon. Pero sa ngayon, kasabay po ng pagtawid ng Bagyong Nika dito sa hilagang bahagi ng Luzon, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga malalakas na pagulan nito at malalakas na bugso ng hangin. Ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ugaliin po makisangguni sa inyong local LGU at DRMO. Mamaya tabayanan po muli ang ating pagtalakay dito po sa Bagyong Nika. Muli ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.